Naglunsad ang operasyon ng Food and Drug Administration para labanan ang pagkalat ng mga pekeng gamot sa merkado. Dumarami na raw kasi ang mga counterfeit drugs na hindi na tumatalab, lalo pa nakakasama sa kalusugan. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Ang gamot na sanay panlunas sa mga sakit, minsay siya pang ikinapapahamak. Sa pag-aaral ng World Health Organization, isa sa 10 medical products sa mga low at middle income na mga bansa, kundi substandard ay pineke. Dito sa Pilipinas, nakapagtala ang Food and Drug Administration ng 31 counterfeit drugs o peking mga gamot mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. 19 dyan over-the-counter o yung pwedeng bilhin kahit walang reseta ng doktor. 8 ang prescription o nangangailangan ng reseta, habang 4 ang pang-home remedy. Wala tayong mga kasiguraduhan sa kanilang mga claims and at the same time on their active ingredient. They thought na nakatipid sila. Akala lang nila yon, pero ang problema doon, yung sakit nila that they are depending on the medicine is actually hindi pala gumagaling. Pero yung pala, mas lalo silang napahamak. Kabilang sa mga pinepeking gamot ay yung pangontra sa rabies. Sa kadahilan ng baka nung pandemic po, nahilig po ang mga tao sa mga pets and then may demand po kasi. So kung nasaan po yung demand, yun po yung pinepeke. Pero paano ba malalaman kung peke ang isang gamot? Sabi ng FDA, dapat suriin ng husto ang label o packaging ng mga produkto. Yung packaging pa lang, makikita mo na kagad kung gaano siya ka-fake. Kasi unang-una, there are irregularities in the printed materials. Number 2, the color of the packaging itself. Maaari ring bumisita sa website ng FDA para sa mga abiso kaugnay ng mga peking gamot. Kanina, inilunsad ng FDA ang Oplan Catharos para labanan ang paglaganap ng counterfeit medicine sa merkado. Sa ilalim nito, paitingin ang pagbabantay, hindi lang sa mismong drug outlets at mga botika, kundi pati online. We recognize na meron pong physical markets na kailangan bantayan. But apart doon, alam namin na yung technological advancements, the violators have been invading din yung mga online platforms. May ikipagtulungan sila sa Philippine National Police para mahuli ang mga nagbebenta at gumagawa ng peking gamot. Posible silang maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs at Republic Act 9711 o ang FDA Act of 2009. Panawagan na FDA sa publiko, bumili ng gamot sa mga lisensyadong drugstore at mga botika. I-report din sa kanila ang sino mga masasangkot sa paggawa at pagbebenta ng peking mga gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.